Yan, BCJ32. Sino tong mga nakapasan sa ito? Yan yung naglagay sa akin. Yung mayores ko dati. Si Victor Killer yung tawagin. Nagkaroon isang malaking riot na pangkalahatan ba? Halos hindi mo makilala kalaban mo kung sino eh. Basta sundot ka lang ng sundot kung sino tatamaan mo, di ba? Yun, ito nga yung nangyari din doon. Ito, yun. Kaya kahit anong talas mo, bilis mo, hindi mo rin maisip na itirahan yung nasa likod mo eh. Kaya nung nagkagulo, nung natira na ako, yung nagkaroon nga na ng jailbreak na yun. Kasi ang isang pangkat, nakatulad ng, ang gano'n kasi yan eh, kunyari, ang BCJ Sputnik, magkakampi yan eh. Joint force yan. Ang balat tumado yun, joint force. Kaya nagkaroon ng pinakamalaking riot dun eh. Yun nga ang mawat ng alaw, inabot yung siguro ng kalahating oras sa bakbakan. Saan punta galing? Yan, we're going to San Mateo, Rizal. May kakapanayamin tayo doon. Samahan nyo ako sa aking paglalakbay. Tama. At yun na nga. Ay, alam niyo ba kung nasan ako? Eto na, andito tayo sa Daang Bakal, San Mateo, Rizal, na kung saan may resort. Ayan. Ayan o. Meron kasi tayong kakapanayamin dito. Ay ako, Diyos ko. Nang isang boses ng patunay. Hindi ang bahang ito ang magpapatigil sa akin para hindi ako makapunta sa lugar nila. Palag-palag lang. Ayan o. Hanggang tuhod. Para sa inyo, mga followers at mga viewers ko. Hindi adlang ang bahang ito. Mamaya babalikan ko kayo kapag nagkita na kami nung kakapanayamin ko. Let's go. Pala si Bernardo Romey alias Boyet Sanchez, tawagin. Laking pisko, pero sa ngayon dito ako sa San Mateo. Para sa kaalaman ng lahat, saan ka nangulungan, sir? Quezon City. City Jail. Bali, 4 na taon kalahati. Simula 78 to 84. Pero dito ako napunta sa Kamsampagitan. Kamsampagitan? Sa medium. Medium. Okay. BCJ 32. International? International. No. BCJ32. Sino tong mga nakapasan sa ito? Yan yung naglagay sa akin. Yung mayores ko dati. Si Victor Killer yung tawagin. Okay. Yan yun. Oh, yun no. Ayan ha. May patunay. Parang kabataan ko, lumaki ko sa magulong buhay eh. Kaedad ako sa punong namatay yung tatay ko. Nagkaroon na ako repete sa buhay ko. Second high school pa lang ako nasasabak na kami sa mga kaguluhan ng araw. Halo-halo kahit ano. 1978, dumating sa akin isang masakit sa karanasan yung nadali namin mabigas pa lang kalaban. Burger pa rin tatay. Ang istorya kasi noon, nagbugas kami ng sasakyan. Kasi sponsor boy ako hindi nga ng buhay ko pinakailaman ng grupo ng mga tao yung buhay namin. Nakita ko, isang ako kasi pa yung kaibigan mo, bubugbog nila yun lumapit ako hanggang sa karoon ng bulan. Nung sa akin na sila pasugod, nakabunot ako kasi natamaan din ako sa ulo basag yung ulo ko Nakabunot ako ng balitong, hindi ko sinasabi yung nadali siya. Yun lang, nasaksak ko siya, tapos nagtakbuhan kami. Nung kinabukasan, hindi ko malam na gano'n man niya sa akin, pinahalubog yung lugar namin Nakatawang natutulog ako sa bahay, nadampot ako Medyo yung anak pala niya daw yung tinira namin. Kaya tinapot kami ng mga pulis nila kami sa presinto. Doon ako nakaranas ng talagang hirap. Yung ba sinasabi ng maximum tolerance na tinatawag nila, para aminin lang namin. Pero talagang kaso namin doon, hold up lang, away lang. Pinatungan lang kami ng hold up dahil nawalan daw ng gamit yung anak niya ito gano'n. Ngayon, pagdating sa presinto, tinanong sa akin kung kilala mo to, sabi ko, si Paino yan. Kasama ko sa
sa barkada ko, sabi ko niya. Kasama ko sa trabaho. Nakita kong lantang gulay na yung kasama ko, dinala ako. Doon ako nakaramdam ng lahat ng hirap. Dahil yung sinasabi pala ng maximum tolerance, inipitan ka ng bala. Tapos, kinukuryente ka sa tutubat ka, kukuryente niya, dala. Para aminin ko lang. Siyempre, hindi ko na nakayanan. Yung tinatagdag ko ng kaso sa akin na hold up, inamin ko na. Saka doon kami halos bugbugin na ako ng mga pulis ng araw. Yun, pinasok na ako sa selda. Doon ko nakita yung kakuwasa ko na. That's fine. Sakla pala, no? Oo. Ano kasi nun talagang pag kinuha ka nila, wala kang magagawa kasi dahil persahan kung persahin ka nila, kahit walang mapuparang to pares, dadamputin ka na, kukulatahin ka. Ikakarga na sa'yo, anong dapat ikarga, tatanggapin mo lang talaga dahil sa hirap mo. Kaya ang inabot ko talaga. Mapapaamin ka talaga. Oo. Hindi, maganda naman ang buhay namin, kaya lang kasi nag-aaral pa rin akong nahuli ko yun Estudyante ko nung nahuli ko yun pasukan, mag-enrollan na sana dahil July yun, natapat ng pasukan Yung tinapat ko, third year high school ako Kaya lang, siyempre yung gusto kumita para pambawon-bawon ko araw-araw, yung nangyari sa akin. Yung isang hindi magandang karanasan diba? Yung napunta ako sa ganung bagay, napatrouble kami. Na hindi ko alam na mabigat pa rin ang kalaban namin. Kaya pag-aaral ko nasira Pagka sira na ako noon dahil napasok ko yung kulungan na gano'n Hindi ako napiyansahan ng mga magulang ko Mga kamag-anak ko talagang walang nangyari sa akin. Kundi pagtsaga mo na lang. Parang ikaw, binuno mo na lang talaga. Binuno ko lang talaga kung ano yung pangyayari sa buhay ko yung pumasok sa akin Kasi para ka ako supit talaga yata rin sa akin dahil kalokohan ko Okay. Kung walang nakakaan sa akin baga kabataan ko makusok ako Walang makakawat sa akin. Pag talagang natitigan mo at di ko nagustuhan talaga yung rambulan na yun. Gano'n kasi ang buhay namin ng araw. Marami kasing grupo kami. Maraming tropa. Kasi uso nung araw yung mga drugs di ba? Yung mga cough syrup. Doon ako nalulong sa cough syrup. Kaya ang pag-aaral ko nasira konting makita ng mga barkado may kalabang kami. Tuyog, rambulan agad, marami. Kasi dinadayo kami na ibang lugar Kunyari San Mateo Tumuntalban, dadayo sa amin, gulo lang yun. Kaya puro rambulan na nangyayari sa akin. Siguro, kung nangyari sa akin kaulilan na kaso namin ito, baka ito na yung kalapit sa akin ng Diyos di ba? Na para matahimik ako Yun siguro ang nangyari sa akin. Lumaki ko ng pag-alagala, lumaki ko ng walang nagmamahal na magulang sa akin. Kumbaga, wala na silang walang nag-aalaga sa akin na magmamahal. Wala na akong tatay, walang nanay, di ba? Lumaki ko sa lola, ano mo ang magagawa ng lola ko? Kaya ang diskarte ko nung araw, para magkapera ako, talagang pag-aalagala. Ganun ang naging buhay ko nung araw. Kaya nag-rebelde ko sa amin dahil umalis ako lumayas ako Siyempre, pag wala kang pera, matututo ka, mayayain ka ng mga ibang barkada mo na gumawa ng katulad ng maakit kami ng jeep, dagdag barya. Pag sumenyas ng daglag, siyempre, hold up. Diba? Gano'n nasama ako sa mga ganyang bagay. Pero wala pa akong katatak-tatak nun. Dibdib lang ang pinupunan ko nung araw Siyempre, addict. Diba? Tapos, merong mano-mano. Minsan, pag kailangan kong gumanyan, maghahanap ako ng taong pwede kong pagkakitaan. Kinakalawit ko mag-isa yun. Tinitira ko. Yun ang naging linya ko nung araw. Dahil wala naman akong alam na trabaho. Talagang lahat ng barkada ko sa Cristo, halos lahat, kalokohan meron nangyari sa amin. Nasama ako nakakosa ko ng hold up ng taxi. Yung mga barkada ko, ng hold up ng taxi, pinapatay na nasama ko. Pero 2 beses lang, iniwasan ko na. Nagsarili ko lakad nung araw. Kasi nung araw, sabi ko, mas masarap pang magsarili ka Wala kang sabit, malinis ka. Yun lang. Kaya unang kulong ko lang, ito lang yung nangyari sa amin na ito. Kasi namatay yung tatay ko, nasa 9 na taon ako. Nung pagkamatay ng tatay ko, ang nanay ko naman nag-asawa ng iba. Kaya kumbaga, iniwan nila ako na gano'n ang buhay ko. Na naiwan ako sa lola ko. 5 kayong magkakapatid, ako lang lalaki. Halos dati babae. Kaya kumbaga, ang pinakamahal na mahal nila, siyempre, yung mga babae. Ako, parang ako yung napabayaan nila Kasi, maliit ako, pag nagagalit sa akin yung tiyahin ko, lumuluto ako sa asin, sa munggo. Nakakaranas ako ng ganyan. Pumuputok ang pet ko dahil pamalo sa akin, yung Yantok Mindorong tinatawag. Pumuputok yan, nakadapa ako sa upuan. Paano kayo hindi magre-rebelde sa ganung bagay, di ba? Kaya yung pag-aaral ko ng araw, halos hindi ko natapos. Malaki na ako, 3rd year na ako, nagugulpi pa ako
Kaya ang ginawa ko, yung rebelde ko, sa eskwela, yung ginagamit ko ng araw yun. Kaya naging parang wild na ako. Hindi na ako bumili ng bahay. Hindi ko na patuloy yung pag-aaral ko. Sa lansangan na ako natutulog. Yan ang nangyari sa akin dyan. Bakit Batang City Jail? Hindi, yan ang nasa puso ko eh. Kasi, yun nga, yung nagkaroon ako ng baga, sabi ko, ito na yata pagkakataon ko, di ba? Para yung tatay ko nasira, dahil lang pumatay, puro kakosa niya rin lang naman eh. Dito ako sa PG. Tsaka, yung kalugar ko sa amin sa Puig, yung mga PCG, sa sarap ng pagmamahal sa akin, lalo yung matatanda. Tinuturing ako bilang balang isang anak. Parang isang anak ako. Matagal na namin gusto lagyan. Ito pa nga, unang ano lang sa akin, unang tusok lang ng karayom sa akin. Hindi ko kaya. Ito, yung maliit na yan. Okay. Hindi ko kaya yan. Sabi ko, masakit. Para bang ano, kasi hindi ko pa kaya yung sundot ng karayom. Kaya sabi ko doon sa kay Ma'am Pidyo, ako tay, hindi ko po kaya, tsaka na po, siguro darating din ako niya pag talagang kailangan. Yun ang sabi ko. So sige, sabi niya, basta pag ano, huwag mo kakalimutan, sabi ko, ang video sa akin, yung matandang BCJ sa amin. Basta huwag mo kakalimutan lang itong sinasabi ko sa'yo. Hindi ka, ano dito, hindi ka mapapahamak, magmamahal ko sila sa'yo, nasabi na sa akin. Kaya ang mga barkada ko sa akin, nalas ka lang, BCJ, Batang Okso, si Rudy Okso, kababata ako, Okso nung araw yun. Yun ang ano sa akin, yun ang dadala sa akin sila, pagmamahal nila sa akin ng araw. Kaya ka nag-BCJ para makagante. Oo. Anong ibig sabihin ng para makagante? Kasi yun, pinatay na yung tatay ko eh. Ang pumatay sa kanila, yun nga, yung Ibang pangkat? ibang pangkat. Dahil nung kabataan namin, talagang sila ang ano eh, sila ang hari-hari sa lugar namin. Solid dati. Nung nakulong na ako, naisipan ko naman agad kasi pag oras ng kaguluhan, sumasama na rin ako eh. Nakikipagsabayan na rin ako. Basta makadip ko lang kahit sino sa kanya, at least bawi ako. Yung pagmirang ko, makabawi lang ako. Talaga? Nakakadali lang, nakakatama din naman ako. Kasi pagka ano naman kasi, nakaharang naman sa amin yung magugulang, lumulusot ka na lang, bahala na, di ba? May tama ka ba ng riot ng loob? Meron. Ito. Tagos yan dito eh. Tagos yan. Dito ako tinira, lumusot dito yan sa kabila. Naiwan dito yung double day na gawang bakal, yung gawang rehas. Hindi natanggal, nabitawan niya eh. Tsaka dito sa likod meron ako. May tama ka rin. Kaya lang, ano lang, maliit lang dahil na-stop bone. Kasi dalawa yung tumira sa akin eh. Isa sa likod, isa sa harap eh. Okay. Hindi na ako nakagalaw noon. Dahil hindi na rin ako nakabawi doon ng araw na yun. Pagka lumabas kasi yung laban, alam mo na agad kung saan ka pa, kung sino pupwestuhan mo eh. Kasi doon eh, pag nagkabuluso ka na ganyan, nagkakaiwa-iwalay, siyempre matatapatan ka ng iyo, di ba? Kung saan ka matatapat, eh, noong araw kasi, pag bagito ka, bago ka, hindi ka kilala eh. Hindi nila kilala kung sino ka eh. Kaya yung kalaban, kilala mo kasi namumukha mo sila, ikaw, hindi nila kilala. May pagkakataon sumunod doon eh. Kasi pag nakita ko nyari, ikaw ang lulusubin, nakita kita, doon ako susundot na lang. Ganon nga, pag nasundot kita, at naman, nakaguluhan na, wala na. Bakbakan yun, baguhan na, panangin. Obligado ba tayo na ano? Na sumali sa riot? Oo, kasi nakakahiya din naman sa mga kosa mo, sa kalimatan na ibang ka doon. Di ba, lalabas ka ron, di ba, na ikaw eh, makita nila sila, nagbabakbakan, makita ka nandun. Bagay saan, madadala ka rin naman na rin nila eh. Siyempre, parang kapatid mo rin sila, di ba? Nakikita mong bumubulusok sila, may iwan kasi bubulusok ka na rin. Kasi ang gamit doon, tinatapon lang sa gitna, sinasabog. Bahala ka kung ano makuha mo doon, kung mahaba o maiksi. Basta importante, nakita ka nila na nandun ka rin. Okay. Kasi pagka natapos ang agul, takit nandun ka, eh wala ka eh. Hindi ko alam, baka abutin ako ng takal doon, o ano, di ba? Kasi nakita ka nandun eh. Kasi sa Quezon City yun talaga, konting alitan, maapakan mo lang yung ibang pangkat, gulo na. Yun ang mangyayari doon. Kaya ang pinakapahinga namin doon, yung sa loob na isang buwan, 2 beses nag-arrive kasi, gano'n eh. Ang pinakapahinga namin, pag pinadak lang kami, isang buwan kami napapadlock minsan. Pero pag nabuksan uli yun, lilipas ng 3 araw, tira uli. Kasi gano'n eh. Pag may narigabyado kasi eh, papalamig lang, babawi, sigurado eh, di ba? Kaya habang umidod ako, yun ang pumapasok sa utak ko. Yung nabawi ang pala rito, gano'n, di ba? Tsaka minulat sa amin ng mga matatanda sa amin, katulad ng mga payman, ang pangaral sa amin, huwag kang tutulog-tulog, huwag kang patay parada, huwag kang, sabihin, bilis at pakiramdam, yun ang kailangan mo, para kang manok. Yan ang sabi sa amin. Kasi dito, sa pinaglalagyan mo,
hindi mo masasabing habang buhay kang ligtas. Yan ang minumulit na sa amin kasi. Nagkaroon isang malaking riot na pangkalahatan ba? Halos hindi mo makilala kalaban mo kung sino eh. Basta sundot ka lang ng sundot kung sino tatamaan mo, di ba? Yun, ito nga yung nangyari din doon. Ito, yun. Yung kasi nagsimula yung pinakamalaking gulo sa amin, yung sa Caracross to eh. Sa Caracross nagsimula to. Kasi doon, araw-araw may Caracross. Ngayon, pagka may mga talunan doon na napipigong sa'yo, yun, nag-iisip na sila ng isang bagay kung paano sila makakante, di ba? Para siyempre, siguro, dating na nila yun dahil talunan yung iba, di ba? Gagawa, no? Wala kang alam na ang kalaban mo, nasa tabi mo lang pala. Kaya kahit anong talas mo o bilis mo, hindi mo rin maisip na itirahin yung nasa likod mo eh. Kaya nung nagkagulo, nung natira na ako, yung nagkaroon nga na ng jailbreak na yun. Kasi ang isang pangkat, nakatulad ng, ang gano'n kasi yan eh, kunyari, ang BCJ Sputnik, magkakampi yan eh. Joint force yan. Ang balat tumano yun, joint force. Kaya nagkaroon ng pinakamalaking riot dun eh. Yun nga ang mawat ng alay, inabot yung siguro ng kalahating oras sa bakbakan. Ngayon, ang para maawat kami, bomberong ginagamit sa amin noon. Binugahan kayo ng Binubugahan kami. Kaya siyempre lahat yung talsika. Oo. Pag tumama sa iyo, malinis. Tsaka papasok ng mga empleyado, babanata ka lang ng babanata doon, salag ka lang na salag. Gano'n pinakamalaking jailbreak na inabot yung pinakamalaking riot noong 1980s. Nakaramdam ka ng kaba doon? Hindi naman. Kasi sanay ka na baga, nakataya na sa buhay mo yun eh. Yung masasanay ka ba pag habang tumatagal ka ba? Para bang laruan lang. Baga, para ba nakipagrambulan ka na sa labas, gano'n, di ba? Parang suntukan lang. Oo, parang hindi mo naisip na ako matalas sila eh. Hindi mo isipin yun eh. Kaya lang, ang titignan mo talaga, yung kamay nila kung may hawak sila. Oo. Bali ang disgrasya mo lang doon, yung patalikod na tira, yung hindi mo nakikita. Tsaka yung mga lumilipad na kapana, yun lang ang hindi mo nakikita eh. Tsaka yung nasa likod mo sumusunod ka niya eh. Kasi malaking riot na yan eh. Oo. Hindi mo alam kung sino kalabong mo eh. Kaya nung dumating yung bombero, yun, doon kami nalinis lahat. Tapos na yun. Oo, tapos na yun. Pero literal talaga ang riot. Oo, nung panahon talaga ni Marcos, hindi talaga na anong riot, talagang para bang libangan nila yun eh. Yung gano'n eh. Sa loob ng araw na rato ako, libangan na lang yata ito rito eh. Sa Batang City Jail may Magna Carta na tinatawag tayo. Oo, meron. Huwag mong asawa yung asawa ng kakosa eh. Gano'n eh. Saka igalang yung mga nanunungkulan, lalo empleyado. Yun lang ang tumagi na sa utak ko. Kasi sa dami ng Magna Carta namin, sa tagal mo, hindi mo halos maiisip yun, di ba? Sa tagal eh. Pero dapat mo sundin talaga yung nasa Magna Carta. Kailangan yun ang gagawin mong iwas talaga. Sa lahat. Lalo yung ipagkakanulong mo yung mahalagang bagay na tinatago namin, talagang bawal na bawal yun. Malaki ko lang parusa yun. Kailangan tsaka yung pagkanulong mo yung kakosa mo, mabigat din yan. Yung asawa na may asawahin mo, kakosa mo, asawahin mo, mabigat na patakaran. Yan ang unang-unang pumasok sa akin sa Magna Carta, hindi ko makakalimutan. Kahit kami pangkat, siyempre may kasama disiplina talaga. Ang batas doon ay batas? Yun, batas talaga. Kasi pag hindi mo sunod din, maabot ka ng takal. Kung di ka matakalan 32 siguro, baka mga 10. Diba? Yan yun, kung di ka susunod sa kanila eh. Eh mahalaga, sumunod ka lang. Kaya nga sabi nga eh, meron kasi pumapasok sa utak ko, yung sa kuwenda ba na batas nila, sumunod ka muna bago ka sumuway. Yun din ang para sa amin eh. Sundin mo sila para may paglagyan kang maganda. Okay. Yun na matakal. Natakalan ka na ba tayo? Ay hindi. Marunong tayong lumugar eh, kahit yung bata ako eh. Ayun yung sinasabi. Oo. Kasi, Ano ba yung mga kauna-unaang natatakalan dyan, yung makukulit? yung pasaway, yung halimbawa, na gumalaw ka ng gamit ng may gamit, tapos isa pa yung pinagbabawal nila yung susuwagin mo, talagang aabot ka ng parusa doon. Saka ilalaban ka sa nanunungkulan, isa pa yan. Kasi kailangan igalang mo yung nanunungkulan eh. Kaya yan ang nagbibigay ng mamalakad sa atin kung paano talaga maayos, diba? Susuwagin mo pa, makakatingin ba talaga? Ilan yung pinakamaraming takal doon tayo? Pinakamarami sa amin eh. Minsan maabot ng 32 eh. Minsan naman pinakamababa, 15. Yan. Nung araw, gano'n ang parusa. Talagang kakawa ka doon tayo? Talagang hawakan ka pa para hindi ka makapalag eh. Yun ang inaabot ng 32 na dumudugo ng puti, hindi nila ba yan? Tapos bubarayin ka pa. Diba? Yun ang pinakamasakit na nakita ko. Halos maawa ka dahil dumudugo ng puti. Kaso wala kang magagawa dahil kalabang pangkat ng araw eh. May atraso pa siya. Ito talagang patitisin mo lang kahit biting ka. Kasi yun lang ang takal talaga eh. Kung ano yung bibigay sa'yo, yun lang kakainin eh. Yung pandesal, takal, na isang poswelong kanin,
Tsaka kung ano yung bigay na ulam sa'yo, siyempre tatanggapin mo kahit ang lasa nun. Yun talagang radyo sa amin. Ang araw eh. Niluluto lang uli yun. Kasi meron naman kaming kala na di uling na di kuryente ron eh. Ginagawa lang namin. Siyempre, ando lang sangkap. May tindahan naman yung selda namin, kukuha ka lang doon para sumarap yung kakainin mo. Yun. Ayun. Pero kung wala kang tira at bago ka, pwedeng binigay sa'yo, yun lang kainin mo. Hindi pwede pa arte-arte ron dahil. Oo, yun ang mahirap doon. Pagka ikaw naman eh, wala kang pangalan, sasahig ka. Pero kung may pangalan ka, nasa peso ka. Maganda higaan mo. Paano ang itsura ng mga nasa sahig tayo? Ay, yung ito, kunyari, ito yung pasilyo mo. Okay. Diyan ka lang matutulog. Diyan kayo lahat ng mga bagay, yung mga walang sinabing tao, diyan ka lang. Hindi ka mukha nung halimbawa, ikaw ay nasa maayos ka, nasa maayos kang kalagayan, ang higa mo, may pitsyon, may banig, may kama, may pap, may tarima. Eh sila talagang diyan lang sila sa ilalim, sa silong. Ganun yung sitwasyon na mangyayari. Ang ligawan doon, may sarili kang paliguan doon na hindi ka dapat dito sa may pangalan. Okay. Kasi iba ang liguan ng mayor, bosyo, ibang paliguan namin, maayos yun. Pero dito, sa mga walang kumbaga sa mabaguhan, mga walang sinabi, ang buyo nila doon, at barado yan, diyan ka maligo. Ikaw pa maglilinis ng mo, di ba, yung pagliliguan mo. Kasi iba yung kanila, marumi. Marumi yung para sa mga walang sinabi, marumi ka rin. Yun ang buhay ng doon, ng mga walang... So para sa mga baguhan, napakahirap pala makulong. Mahirap pag baguhan ka. May buyonero mang nakalagay doon, mas matapang pa sa'yo kasi basta yun ang nakasign ng buyonero. Kaya kayo gagamit, hindi ka maglilinis ng pinagpunan mo. Mas matapang pa sa'yo yun. Matapang pa sa'yo, buyonero. Ang respeto sa agurang mataas? Oo, parang ka-level din ng Taiman ba? Kasi ang agurang at Taiman halos parang magka-level lang naman yan eh. Dahil ang respeto, isa na lang eh. Kaya iba kasi yung pinakamataas talaga siya. Dahil yun narating niya na lahat ng bagay. Kaya yun ang mas kagalang-galang siya. Pero ibig sabihin, pag sinagaguran ka, itong ka, nakalinyada ka na sa paggalang nila. Okay. Yun ang agurang. Mm. Tayo, ano masasabi mo sa mga kabataang mapupusok ngayon? Masasabi ko sana, maaari, huwag nila isipin makarating dun eh. Diba? Kasi sa hirap ng buhay eh. Kumari ako, hanggat bata pa nila, gawin nila yung magandang pamamaraan para pumareha sila nang hindi nila maranasan yung nararanasan namin. Kasi kung isipin mo, abuti mo pa yung gano'n eh. Yung hirap pagdating doon, magsisisik ka ngayon, ba't ka napunta doon? Yung hirap ng buhay ang pulungan, yun ang dapat na hindi nila danasin. Mari ako, tulad kong bidad na ako sa mga anak ko. Ayoko maranasan nila yung naranasan ko di ba? Kasi mahirap. Yun lang ang masasabi sa mga bata. Ayoko mari, hanggat kaya nilang pumareha, so magbagong buhay sila, gawin nila. Yung pagbabago, yun ako nagsisi. Yung pagiging mapusto ko na dapat dinala ko lang sa diretso yung buhay ko, di ba? Ngayon, pinagsisiya ko yun dahil naranasan ko yung hindi ko dapat maranasang hirap, di ba? Kung ako lang sa mga kabataan, huwag yan, isipin yung mag-load. Pumarehas nila, kapare, kahit construction lang, gawin na nila di ba? Mabasabi ko na naman, yung tabang nyo, dadalhin nyo dahil pagdating sa loob, wala rin eh. Wala yan. Hindi mo na magagamit yun di ba? Dahil bagsak mo, hirap pa rin, buyonero, o magkaunting pagkakamali mo, takal, di ba? So ibig sabihin tayo yung angas nila dito, hindi nila pwedeng dalhin doon. Bakit? Bakit hindi pwede? Mas maraming siga doon. Pagbawa sa sarili ko, 1984, babagoy ko na yung page ko, yung mahay ko eh. Tatrabaho mo, total, may talent naman, may natutunan kasi ko rin yung pagpipintura. Talaga? Oo, pag-repair-repair, pagkakarpintero, di ba? Kasi yung pinaka pumasok sa utak ko, kukuha ko ng direktiba na isang magandang bagay paglaya ko, yung karpintero di ba? Doon ako natuto ng mga repair-repair, yung mga maupuan, magawa kami na mesa. Sabi ko, magagamit ko yata itong talent ito paglaya ko Yan yung lumaya ko na 1984, 3 buwan lang ako dito, naghanap na akong trabaho, apply. Dala ko release paper ko iba dala ko. Pero mas pinili mo ng pumarehas tayo? Oo, masarap ang parehas, kesa sa nangulungan ka pa. Walang pangamba, no tayo? Walang pangamba, maglakad ka, nakatas ang leg mo, di ba? Nakatayo ang ulo mo kung luko-luko ka, di ba? Nakayo ka, patago-tago ka. Masarap oo. Una-una kong binabate, na si Commander, o Hyper. Yan ang gusto ko unang batiin dahil sa pamagitan niya, namulat ako di ba? Nagkaroon ako ng tiwala sa mga kosa ko na alam ko meron palang taong tumutulong sa amin. Di ba? Tama. OG Hyper. Si OG Hyper. Isang malaking utang na loob ko sa kanya yung pagkakilala ko sa kanya di ba? Kaya ang inaano ko sa mga kosa ko, sana yung OG Hyper na yan, yung ginagawa niyang tulong sa amin,
sana huwag naman nila makakalimutan. Baka hindi lang ako matulungan niya, marami pa. Yun. Di ba? Kasi OG Hyper, sa kung nakilala ko, nagulat nga ako eh. Papakilala daw niya ako sa iyo. Okay. Ibig sabihin, binigyan niya ako ng alaga. Dahil Naman. kahit ngayon lang kami nagkakilala. Di ba? Isang ano eh. Karangalan. Karangalan sa puso ko eh. Tsaka nakakatuwa. Na merong OG Hyper kahit nasa loob ng kulungan, nakakatulong sila sa kapwa. Yes. Diba? Totoo. Yun ang ano eh. Kasi ngayon ko lang naranasan to eh. Ngayon ko lang naranasan to na kahit nasa loob siya ng kulungan eh, tumutulong sa mga kawasan namin eh, di ba? Yung paano namin, wala eh. Magkanda hirap ka, wala. Ya, punta ka sa kawasan mo, painumin ka lang. Ipag-uwi mo, lasing, kulong ka uli, di ba? Pero iba to. Iba si Ogie Hyper. Bilib ako. Ngayon ko lang siya nakakilala. Halos maiyak ang damdamin ko sa kanya, sa tuwa. Dahil ito, katulad ng mabinigay niya. Di ba? Naranasan ko ba nung paano araw ng ulungan ako dyan, lumaya ako. Halos hindi ko natikman din. Kaya sa kanya, ngayon ko lang naranasan. Ogie Hyper is the best sa akin. Yun, no? Hindi ko rin sa buhay, di ba? Lalo kung maganda lalaki ka, tapos bata ka, nangyayari. Kaya pala ayaw sumama sa akin, may lagnat daw. Yung pala nabibihisa na siya raw. Hindi ko alam yun. Kaya nung lumalabas trabaho ko, nakakalata na ako. Pero ang bastonero namin doon, BCJ din eh. Si Pedro, kung tawagin, kakaway yun. Dahil sa kawasan namin bata. Taga-Pasay siya eh. Kami, taga-Quezon City. Dala ko syempre yan. Tatlo yan. Binili ng mga gurang sa amin yan. Eh ngayon, noong time na ayaw niya sumama sa akin, nagtataka ako, nagpaiwan din ako, naglaya ko na ng mga depensa sa katawan para magdilaglatin din ako kunyari, doon ko nabasa, babae pala siya ron. Kaya pinarating ko kay Boy Bicol, yung pangkalahatang nagdadala sa amin sa Sampaguita, sabi ko, Pirang Bicol, may problema ko yun na dadaing sa'yo. Bakit? Meron tayong kawasan na galing Quezon City na kasama ko, nagiging reyna ng brigada ko. Komando, yung nagaan sa kanya. Pinatawag kami, pangkalahatan BCJ sa Metron. Binurayot, saka tinakalan, pati yung bastonero ko, binurayot, tinakalan niya. Eh, susuyuin ka, dadal ba? Bigyan ka magkain ka, karakaranchuin ka, siyempre, di ba? Huli yung loob mo, bibigyan ka ng mga anas, mamaya, yun lang gagawin sa bibigyan ka pera, bibisan ka, baga, talagang liligaw ka na gusto. Pag bumigay ka ron, kanya ka na. Ganun yun eh. Wag ka palang tanggap ng tanggap doon. Eh, yun ang pumasok sa auto ko, tsaka yung kasama ko, Raul, nung kabataan ko, sabi ko, hindi mo kain ganyan yung baga. Pagbabanatan tayo, lalo kung quarantinas lang kami, yung halo-halo kami, lalaban na ako. Oo. Yun ang akin doon. Hindi kita... Panahon namin talaga, no? Kasi tapit ang tao nung araw, panahon ng Marcos, eh, talagang hirap ng buhay nung araw, di ba? Pero sa pagitan naman, maganda naman pagkain mo, kasi kung ano yung tinatali mo, yun din ang inaano mo eh. Tulad Atay, maraming salamat nga pala sa panahon at oras na ibinahagi mo sa amin. salamat din sa iyo, tsaka kay Tosang Hyper. Hindi dahil sa iyo, hindi ko rin sila makikilala. Maraming salamat sa mga ibinabahagi mong halimbawa sa mga kosa natin. Isa kang magandang halimbawa, Tosang Hyper. Saludo ako sa iyo. Kaya sana, yung mga nakapanood dito at yung mga nakilala sa iyo, sana tangkilikin ka nila. Yung mga pinakikita mo sa aming kabutihan, lalo sa mga kosa ko. Salamat, Tosang Hyper, andiyan ka. Sana pagtuloy-tuloy, pagtulong mo. Hindi lang sa amin, sa buong ano natin, sa buong nakakita sa iyo. Shoutout nga pala kay Kosa 32, mananato ng Montalban na si Lupin III. Uy! Alaman, Parang alam ko na yung kaso niyan na. Shoutout din nga pala kay Ardi Atilano. Kosa, ayan, binanggit din na kita. Harap si Bossing Bosyo. Nagpapa-shoutout ka, ito na. Yung. Shoutout sa'yo, Kalugaw.